ayos, handa na sa kalsada. Ngayon, sira ang makina, huwag kang mag-alala. Sa Maragon, doon kami ang kasama mo na. Prereno o gulong, lahat ayusin natin. Umaga po mga ka-idol, mga GMA Garage. So may panibago tayong vlog na gagawin. So pasensya na po kayo sa mga video kasi medyo nautal-utal yung mga boses natin. Ngayon, ayusin na natin ang video, yung vlog na to. So ngayon, meron ako ipapakita sa inyong problema sa Honda Accord. Kasi yung Honda Accord na ito, ay ayaw umandar. So ngayon, sinicheck ko yung Honda Accord kasi ayaw niya umandar. So walang supplies na gasolina. So ngayon, ito, pakita ko sa inyo kung paano ko siya tinrobol. Yung paano natin nalaman kung anong sira nito. Let's go. Ito na po yung Honda Accord ng makina niya. So pinuntahan namin to sabay sa Locsohin sa Alfonso, Cavite. So pinuntahan namin to kasi yung customer namin pabalik pumunta dito nakaraan. So nagtanong kung anong problema. So pinacheck niya, pinuntahan namin dun sa Alfonso yung unit na to. So yun nga, nakita natin ang problema nito ay gasolina. Pag mag-trouble ka nito, tatanggalin mo to, tapos doon mo yung susi kung may lumalabas din, at i-start mo kung may lumalabas yung makina. Start mo ngayon. Pag tinanggal mo to, 17 na open, tapos tanggalin mo tong hose na to at i-start mo kung may lumalabas na gasolina galing tangke o fuel pump. Ngayon pag wala, ang problema niyan, pag walang lumalabas dito, sabihin natin pwedeng filter, pero ang main issue nito ay fuel pump na ito, fuel pump. So ngayon, papakita ko sa inyo yung fuel pump. So ayun, binaba na namin yung tangke. Yan, nakababa na yung tangke kasi yung dito naman sa bukasan niya, hindi sa tangke, sa floater naman yung dito kasi meron, yung floater niya kasi merong bukasan. So akala ko yung doon nakalagay yung fuel pump, kaya hindi ko muna pinuntuloy yung binaba. Ngayon, hindi pala doon, floater pala yung may bukasan, pero yung fuel pump walang bukasan. So ito yung fuel pump niya mga ka-idol. Ayan, itong fuel pump niya, may gumagana naman to pag kinunik ko sa supply niya. Ngayon, ayun yung supply na andun sa ibaba. Yan, dyan nakasabit yan. Ngayon, so itong fuel pump niya, gumagana tong supply galing sa fuse, sa susi. Yan, gumagana to. Ngayon, ang nangyayari dito kaya hindi siya umaandar kasi mahina na yung kanyang pump, mahina na bumuga ng gasolina. Kumbaga wala nang pressure itong fuel pump na ito, wala na siyang pressure. Kaya natin ito nasabi na palitan kasi mahina na. So ngayon, tinisting ko, nilagay ko sa, kumuha ko ng lagayan na mineral, tapos nilagyan ko ng gasolina. Yan, nilagyan ko ng gasolina. So tinisting ko sa connection niya doon diyan sa sasakyan. Tinisting ko at pina-start ko. Wala, mahina ang kuwan, parang ilang ang lumalabas. Mahina siya, mahina. Kumbaga mahina na yung buga dito ng gasolina. So hindi niya na kaya bumbahin pataas. Yan, hindi niya kaya bumbahin pataas. So ngayon, ito ang papalitan natin, yung motor na fuel pump. So ngayon, magtatanong tayo kung meron tayo nitong mabibili yung fuel pump. So ito po yung part 1 na video. Abangan po ang part 2 na vlog tungkol sa pagpaandar nito ng makina. So ayun, kauli ang video po ito mga idol. So dito muna tayo, to be continue lang po tayo mamaya. GMA Garage Shop, kami ang hinintay. Kotse mo ayos, handa na sa kalsada. Ngayon, Mga ka-idol, part 2 po ito ng video.
ito po ito po yung makina na Honda ay umandar na. So pinalitan natin ng bagong fuel pump. So ang fuel pump niya kasing luma ay sira na, mahina na yung bomba ng gas, hindi na makaakyat ng tank ng dito sa common rail, hindi na makaakyat. So ngayon pinalitan ko ng fuel pump. So ito po yung video, yung kasunod na video. Ngayon napanood nyo yung video, umandar na po yung kanyang ang makina, umandar na yung makina. So kaso nga lang meron pa itong problema na dapat ayusin. So sa dashboard, ang problema nito mga ka-GMA Garage ay meron pang check engine na kailangan tanggalin. So ngayon may nakita akong problema sa electrical. So walang supply dito. So, walang supply na binabato papunta dito sa sensor, sa throttle. Yan, papunta diyan. Walang supply. So merong ground, wala nga lang 5 volts. Ngayon, so nakita ko yung trouble. Ang problema dito ay computer box. So yung computer box na to, ito po yung picture niya. Ito po yung picture, lalagay ko po yung picture, ay ito po yung computer box niya ay sunog. May problema, sunog siya. So kumbaga, hindi naman siya masusunog kung walang problema sa koneksyon sa electrical. Ngayon, ipapagawa ko tong computer box ngayon. Ang electrical ay ating kakalasin at titingnan natin kung bakit ito pumutok. So hindi naman siya puputok kung walang tama ang electrical nito. Ay ibig sabihin merong grounded na wire dito na dumikit dito papuntang computer box, kasi itong computer box ay naputol. So kaya walang supply itong sa kanyang TP sensor niya. Yan, yung para ma-adjust mo siya. So kaso nga lang ini-adjust ko yung kinakalibrate ko. So wala, hindi na reaction sa aking multi-twister. So wala reaction, kailangan ko talagang tingnan to kasi bago na po lahat ng sensor na yon, pati yon bago na po lahat. So ngayon papagawa natin to. Tapos tatanggalin ko yung mga harness nito. Titingnan ko kung anong problema para lang mawala yung check engine doon sa dashboard mga ka-idol. So ito po yung part 2 na video. So abangan nyo na lang po ang about sa check engine, kung ano yung problema, at doon ko po sasabihin ng part 3. So yun mga ka-idol, maraming salamat po mga ka-idol. Hanggang dito na lang po ang aking video. So abangan nyo lang po ng